Sisiputin ng mga opisyal ng gobyerno ang susunod na investigasyon ng Senado kaugnay po sa sinasabing maling pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ito ang tiniyak ni Senate President Chis Escudero na nagsabing hindi na kailangan pang padalhan ng sabpina ang mga ito. Pero hindi naman po idinetalye kung sino-sino ang nasabing mga opisyal. Mean Corvera sa balitang yan. Kumpirmado ng dadalo sa susunod na pagdinig ng Senado sa Huwebes ang mga cabinet officials na nang isnab sa ginawang investigasyon sa isyu ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senate President Francis Escudero, namagitan na siya sa Malacanang para maiwasan ang posibleng banggaan ng dalawang sangay ng gobyerno na maaring humantong sa constitutional crisis. Inamin ng senador na kinausap niya ang mga inimbitahang cabinet officials at si Pangulong Bongbong Marcos at pumayag na dadalo sa ipinatawag na pagdinig sa April 10. Hindi masabi ni Escudero kung sino-sino ang mga kumpirmadong dadalo. Sa nakaraang hearing noong Martes, April 2, naghain ng mosyon si Senador Ronald Bato de la Rosa para maipasabpina ang mga opisyal na nang isnab sa investigasyon ng Senado. Pero nagdesisyon si Escudero na konsultahin muna ang legal team ng Senado bago pirmahan ang naturang sabpina. Paglilinaw naman ng leader ng Senado, hindi ang sabpina ang dahilan bakit pumayag na dumalo ang mga government officials. Ayon kay Escudero, ipinadala na ni Senador Amy Marcos sa chairman ng Senate Committee on Foreign Relations ang panibagong imbitasyon sa naturang mga opisyal sa pagdinig sa Huwebes na nai-transmit naman ang kanyang opisina kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kasama sa mga hiniling ng senador na sumipot si PNP CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pagsisilbi ng arrest order mula sa International Criminal Court. Kinumpirma naman ni Presidential Spokesman Claire Castro na dadalo sa pagdinig sa Huwebes sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Prosecutor General Richard Anthony Fadolion, State Counsel Dennis Arvin Chan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at mga opisyal ng Philippine Center for Transnational Crime. Pero maaari pa rin anya nilang gamitin ang executive privilege kung sa tingin nila ay hindi na tamang isapubliko ang anumang impormasyon. Kung nagkausap man po sila ni Senate President Chis Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Welcome kay Senador Marcos ang desisyon ng Palasyo. Sa isang statement, sinabi ni Marcos na mabuti at nagdalawang isip ang administrasyon. Pero sana raw maging hudyat ito na ibunyag na ang katotohanan at maliwanagan ang publiko sa totoong nangyari. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.